Hala, patay tayo dyan. Bakit mo binangga? Dami pa naman naglubugan na barko sa bandang Mindanao. Today is Thursday, so nalabas nga pala ako every Thursday papuntang Maynila kasi meron ako ng turo pag Friday. Tuturo ako ng PE sa CIA British School Makati. Been doing this kung paluwas pabalik-balik dito for almost 5 years na rin. Been teaching for almost 10 years na rin, I think. And by the way, I'm Coach JR nga pala. I'm a traveler, minsan teacher, minsan instructor, minsan boxing, kickboxing, Muay Thai, MMA coach. Biyahe na to, tuturo ko sa inyo yung mga kalakaran dito sa may pier para mas madali kayong makasakay at syempre magkano rin yung pamasahe ng barko. By the way, napakalapit lang ng bahay namin sa pier at maraming beses ko din naranasan na makansela ng biyahe. Hindi ako na-stranded sa pier kasi umuwi ako dito sa bahay namin sis, napakalapit lang naman. Ito yung isa sa mga pinakabiyahe kong nakakatakot. Nga nauso yung lubugan ng barko, di ba? Paniniwala na kapag lumubog isa, tatlo yung magkakasunod dyan. Parang sa aeroplano, pag may bumagsak na isa dyan, dapat tatlo. Kaya nga, kinakabahan tayo sa biyahe na to. Pag nasa Calapan Pier nga pala kayo, hindi kayo papasukin, lalo na pag may sasakyan kayo, dapat kukuha kayo ng booking dito sa may Montenegro. Actually, tatlo yung barko na bumabiyahe dito, ay pala may Roro, Montenegro, Starlight, at syempre Fastcat. Sa Hero naman kayo, rekto na yan sa pinaka-terminal. Napakadali lang sumakay. 4 na barko yung pagpili. Actually nga, 5 nandyan yung Negro, Starlight, Fastcat, at syempre yung mga pinakamabibilis nila, yung mga Supercat, at ang walang kamatayang Ocean Jet. Nakakuha na nga pala ako ng booking dito. Syempre, papasok na tayo sa may gate. Actually, napakalaki ng pinagbago ng pier na to. At proud akong sabihin, ito yung pier na walang mambubudol. Di kagaya sa may Batangas, napakadayang mambubudol sa labas. Naalala ko dati, buti ako may pagsuntukan doon. Kaya ng panahon ng COVID, binubudol ka pa na kailangan magbayad ka pa ng mga COVID fee na ganito sa may extra gate sa may labas. Yung pala, hindi mo naman pala kailangan yung pagpapasok ka sa pier. Pero may sindikato dyan sa may labas ng Batangas Pier, kaya mag-iingat kayo doon. Pag nagbabas ka sa Batangas Pier, pababa ka na lang, papasok na lang sa may mismong terminal. Dadaanin ka pa nila doon sa guild, pabibili ka nila kung saan-saan. Tapos sila daw bibili ng ticket para sa'yo. Huwag kayong papayag ng ganun kasi ang ticket sa loob lang talaga binibili. Kung magbabas kayo, bababa kayo ng Batangas Pier, okay, magpapabudol doon sa mga nagbubuhat. Tandaan nyo, hindi mo kailangan ng porter doon kasi meron mga cart doon. Tsaka magbubuhat, dadaling ka lang doon sa may pinakalabas, pabibili ka ng mga panutya na walang kamatayan. Pagpapasok ka nga pala sa pier, sasabihin mo na meron ka ng booking. At syempre sa unang checkpoint na yan is dapat dyan mo sasabihin yung plate number mo kasi dyan ka bibigyan ng pinaka-resibo pag terminal. Terminal fee nga pala ng mga ganitong sasakyan. Kahit yung mga kotse 65 pesos, di ko na alam sa truck, alam ko 120 sila. Dating sa mga van at malalaki. At napakalawalas at maganda ng panahon ngayon. Napakadami beses ko na rin na nag-travel na napakalakas ng alon. Tipong hinahampas ka habang nagbabiyahe ka at nakakatakot pero masaya. And after mong makuha yung pinaka-terminal fee, hindi ka dito magbabayad ha. Abante ka lang ng konti dun sa may bandang triage na yan at doon ka magbabayad ng terminal fee na 65 pesos. And medyo organized dito sa pier kasi bagong gawa nga pala tong pier to, lumaki na yung pinaka-parking lot nila. Dati ang liit-liit lang dito at napakasikip sa loob. Literal na napakainit at this time naman magbabayad na tayo ng terminal fee natin. 65 pesos nga pala ang terminal fee. After natin magbayad, diretso na tayo doon sa pinaka-barko natin. Actually, yung malaking open space area yan yung mga pila ng mga truck minsan kapag marami pasahero. Syempre, this time, diretso na ako doon sa may pinaka-barko. Kaya doon sa may pinaka-dulo, nasakyan ko nga pala is Montenegro Shipping Lines. Mga pilang yan, isasakayan doon. Tatawagin na lang yan doon. Mamaya sa amin kasi mga nakamotor. Minsan doon kami sa gilid ng wetting shed. Minsan doon naman kami sa harapan ng barko isasakay. At yun na makikita nyo mamaya. Kumpleto nga pala. Tingnan nyo, napakadami nakapila. Diba? Sa may mga open spaces na nga pala yan, yung mga four wheels o yung mga private cars. Mga truck nakihuli kasi hindi pwede pagsama-samahin yan. Diretso na nga pala ako dito sa may pinakapila. Akala ko nga dito magpapapasok na. By the way, alas 4 na nga pala to. Kung tanungin mo kung anong pinakamagandang barko na sasakyan dito yung pinakamabilis. Actually, honestly ha, pare-pareho lang sila. Gaano kalaki, gaano kaliit, 2.5 hours talaga nandun ka na sa Batangas Pier. 2 hours actually nandun ka na. Pero yung pinaka-docking procedure kasi napakahirap kasi ng docking procedure nila. Kasi nga naman tinatali pa nila yung barko para hindi mayugyog bago kayo pababain una pasahero bago yung mga sasakyan. Ba sa 5 taon at 9 na taon na pabalik-balik dito, lahat ng barko dito is nasakyan ko na maliban sa isang pinakabawal na Montenegro, yung Montenegro na Juliana. Tatanungin mo ako about sa schedule ng mga barko. Pag mga Roro sasakyan mo is 2, 4, 6, 8, 10 Montenegro yan. Meaning alas 2, alas 4, alas 6, basta odd numbers is yan Montenegro. Pero pag even numbers, mga 1, 3, 5, Starlight yan, ginagawa nila yung numbering system na yan. Siyempre para hindi magkalito-lito. Pero karamihan kasi sumasakay sila sa Montenegro. Pero masarap din sumakay sa Starlight. At this time nga, tinanong ko kung pwede nang pumasok sa loob. At yun pala, hindi pa pala pababalikin pa ako dun sa may pila. Kaya wala akong choice kundi bumalik. At this point, babalik tayo para pumila. Masyado pa kasi maaga. Actually, alas 3 pa lang to. Alas 4 yung pinaka-schedule talaga ng barko. Kaya pipila ako dito sa may pinaka-waiting shed. Doon talaga pumipila. Magluluwas nga pala kayo. May dala kayong sasakyan. Tapos, after ng season, mga tipong bagong taon, Pasko, Undas, o kaya mahal na araw. Ako, napaka-jump pack ng pila dito. Hindi kayo basta-bastang makakasakay. Yung iba kayo, nabot ng 2 araw dito pag may sasakyan sila. Naalala ko, after ng New Year, binala kong umuwi papuntang Maynila. Pero ang daming nakihintay ng motor. Actually, pang 300 ako. Kaya no choice, ipagpaliban na muna. So, dito tinawag na nga pala tayo, tapos papasok na tayo sa pinakaloob. Siyempre, tatanungin niya kung nagbayad ka na. Of course, nagbayad na tayo. At siyempre, papark na tayo dyan sa pinakalooban.
Siyempre, ito nga pala yung tsura ng taas ng barko. Actually, Montenegro Santa Brigida to. Actually, may mas maganda pang upuan dito. Yung mga bagong version to kasi nauna yung dalawang Edita tapos Brigida. This one, I think wala pa tong 7-Eleven kasi yung mga bagong barko nila is puro 7-Eleven na yung mga nasa loob. Ewan ko, collaboration yata nila. At gusto mo namang aircon, dito ka sa loob ng aircon. Pwede kang humiga dyan. Pag konti ang pasahero, kaya nga lang magbayad ka ng 50 pesos. Hindi ka guys sa Starlight, aircon man o open air. Kahit hindi ka magbayad, okay lang. At pag nasa loob ka yan, napaka-premium yung pakiramdam. Actually, aircon ka na, may malaking TV ka ba, pwede ka pa manood ng mga palabas or kaya naman mga movies pang malipas. At ito nga, nasa harapan na at naglo-load na yung mga truck, mga jeep at syempre, baalis ito maya-maya. Pakalaki ng barko na ito. Alam nyo ba, nakabisado ko na lahat ng scenery dito. Kung parang highway, yung kalsada na pagtingin mo sa kalsada, alam mo na kung nasaan ka kahit hindi pa dito na yung buong paligid. Actually, ang galing nga kung paano nila binabalance yung mga sasakyan na nasa loob. May idea ba kayo kung paano nila binabalance ako? Kasi wala. Hindi mo na lang nag-evolve na talaga ang mga tao ngayon. Yung bakal napapalutang na sa tubig at yung bakal napapalipad na sa hangin. Kaya pala yung fast cut medyo manas lang yan dyan. Sabi nila mabilis yan pero para sa akin pare-parehas lang talaga. Actually, yung pamasahe ng barko dito is 1,300 pa. Kapag ka magbabayad ka ng 500 pesos so 1,800 na siya. Pero dyan 1,800 na talaga. At ito nga pala yung tambayan ng ibang mga tao pag sumasakay sila dito kasi napakahangin dito at napakasarap pagbiyahe 360 degrees ng view. Kitang-kita mo dito. Kaya nga kitang-kita mo pati mga Isla Verde, lahat ng islang madadaanan mo. Kaya kung gusto mo mag-vomit sa taas na to is pwedeng-pwede. At habang nasa taas ako, nakaramdam ako na parang may nagbanggaan. O yung mga trailer na nag-load sa baba kasi minsan tumutunog talaga yun. Pero kakaiba yung tunog dyan. Nung sinilip ko, ito yung nakita ko. Naku, nagbanggaan na pala yung dalawa. Kaya darating lang ng isang Montenegro kasi malakas yata yung current sa ilalim. At yung mga pasahero, mukhang naalarma sila at nakiusyoso rin kagaya ko. And actually, hindi to yung unang pagkakataon na nakita ko ng nabangga. Mga 4 years ago siguro, na-upload ko rin yung dito. Nagbanggaan din yung dalawa. Peña Francia naman tsaka yung Montenegro isa. Experience na ako dati na muntik ako malubugan ng barko sa may Guimaras. Sabit lang naman sa Bahura yung aming barko. Tapos may tumunog siya alas 12 ng gabi. May tumunog na parang kinalbot ni Wolverine. Kaya may trauma ako sa mga ganito. Tingnan mo naman, di ba, nagbanggaan silang dalawa. Think nothing serious naman kasi hindi naman nila pinababa yung mga pasahero kasi kung nasun seryoso yan, papababain talaga nila at magsisimula lumabog yung barkong yan. Pero tingnan nyo naman, dikit na dikit. Hindi ko alam yung extent ng damage pero inanalyze ng mga crew kung paano nila aalisin. Actually, nilagyan nga ng goma sa gila tapos may nag-picture. I don't think na ililist na nila yan sa Coast Guard na sabihin nyo incident report ng ganyan. Ako tuloy yung sa Guimaras nung sumabit kami. Mag-emergency kami sa may pinaka-ilo-ilo at ang matak sa amin is tugboat na siya. Pero mga 15 minutes yan, napaghiwalay na nila yung dalawa. Parang walang nangyari, di ba? Pero I think nothing major naman ang nangyari. Hindi naman siya direct collision. Nakagaya ng mga napapanood natin pero nakakatakot pa rin kasi na-trauma na tayo at lately lang, di ba? May lumubog na barko doon sa may bandang Cotabato at Mindanao. May mga kapatid nating Muslim ang nawala doon. Actually, 2.5 hours yung biyahe nito at uupo ka dyan sa loob ng mahabang oras. At aminin ko sa inyo, ayoko ng upuan na yan kasi nga masakit yan sa likod, hindi ka makakatulog yan. Pero yung mga bagong Montenegro ngayon is maganda yung upuan, nakasla. Presko at masarap sa likod, di kagaya nito, diretso. At umalis na nga kami ito kay nanalangin na sana ay makaabot sa Batangas pero naligtas at buong buot, walang pumasok na tubig sa pinakailalim nito. Pero palpili ko, nilagyan na nila ng duct tape kaya okay lang. Napakagandang pagmasdan yung mga tanawin dito, lalong-lalo na kapag bagong biyahe ka pa lang. Kung first time bumiyahe ng barko is napakaganda ng mga makikita mo sa may pinakapaligid natin. And after 2.5 hours, eto na, palabas na tayo ng barko. Actually, nagkaroon ng aberya, umalis kami doon, mag-aalas 5 na, pero dumating kami dito alas 7. Actually, 2 hours, 2.5, saktong-sakto. Sabi ko sa inyo, kahit mapupunta Negro yan, mapa Starlight yan, o kaya mapa Fast Cut yan, maniwala kayo sa akin, pare-parehas lang ang oras. Tanungin mo ako kung magkano pamasahe pa magdadala ka ng motor. Actually, Starlight at Montenegro, 1,300 babayaran mo, pero kung Fast Cut, 1,800 babayaran mo. Pasahero naman is 525 pag wala kang dala. Sa akin naman ng mga SUV or yung mga maliliit is 2,000 something. So, hindi siya abot ng 3,000 maliban sa van, 3,000 something na yung babayaran mo kasi medyo malaki na siya. Siyempre dahil bibig ang dala ko, napakasarap ng bumiyahe. Pumunta na ako dito sa STEC Starter. Pero napag-isip-isip ko na gusto ko palang dumaan sa Tagaytay dahil doon ako maglulumi. Siyempre magkapares tayo doon. Kung ba nasa Tagaytay is napakadaming paresan pero alam mo ba na mas masarap yung mga pares sa tabi-tabi kaysa doon sa mga restaurant na may pares? Hindi nyo alam, natikman nyo isang beses. Lalong-lalo na yung malapit doon sa Robinson. Pakasarap ng pares doon kasi sa Tagaytay, napakadaming nagbebenta ng baka doon kaya napakasarap. Minsan dalawin nyo. Uulitin ko kung galing nga pala kayo Maynila, pupunta kayong Batangas pero wag kayo magpapauto sa mga tao sa labas ng Batangas Pier. Walang transaksyon na ginagawa sa labas ng Batangas Pier, nasa loob lahat. Anong sabihin nila, wag kayong magpapabudol. Sa gate lang kayo papasok at sa gate lang kayo lalabas. Siyempre, gate kayo papasok, wag kayong liliko sa kung saan. Wag kayong magpapadala doon sa mga tao. Sasabihin, kailangan nyo pumunta dito, kami nakukuha ng ticket sa inyo. Dahil walang ganon, hindi ko alam kung modus sa nila to. Hindi naman kaya nakaugalian na nila na mambudol ng mga tao para na makabenta, mga binibenta nila. Dati yellow gate nandyan sa may pinakagilid pero ngayon sa pinakadulo niya nandyan na yung pinaka-main gate. Tandaan ko, pagpasok, yung pas mismo doon maglalabas. With that, salamat sa pagbiyahe sa akin. Actually, bala ko rin libutin ng Pilipinas. Kaya kung mga ganitong topic, syempre, follow mo lang ako. By the way, this is Coach Yar. Mag-iingat kayo palagi. God bless you all. Ride safe.